Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka gadget store sa Davao City ug Tagum City gilungkab aktong pagpangawat sa pool sa CCTV. Napulo ngadto sa 15 ka personalidad nga posibleng may kalambigitan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia ug Divine Adili, mapasakaan na og kaso sumala sa DILG. Police Regional Office 10, mas gipakusgan ang Oplan Balik Eskwela Program. Mga pulis gipang destino na sa mga eskwelahan. Daw dam o lake nga namugna human sa landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental tungod sa magnitude 7.8 nga linog, naablihan na. Og witty nga tubag sa batang lalaki sa pipila ka sikat nga panultihon patok sa mga netizen. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka managlahing pagpanglungkab og gadget shops ang nahitabo sa Davao City ug Tagum City. Ang aktong pagpangawat sa mga sospek sa pool sa CCTV. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, tulo ka mga kawatan ang sospek nga may atake sa gadget shop din sa Davao City ug didto sa Tagum City. Pulos mga van sab ang ilang getaway vehicle. Sa Tagum City nga insidente, mukabat na sa 150,000 pesos ang reward na ihatag sa kung kinsa man ang makatudlo sa mga sospek. Gisulod og tulo ka mga kawatan kining gadget shop sa Agton Street, Barangay Turil Proper, Davao City, alas 3:23 Miyerkules sa kadlawon, base sa kuha sa CCTV. Usa-usa nga gipang sulod sa mga kawatan ang mga gadget sa ilang dalang sudlanan. Wala nila panumbalinga ang pagtingog sa alarm. Sulod lang sa 2 minutos, nahanaw na ang mga gadget nga anaa sa mga shelf. Sarado pa ang maong gadget store hangtod karon, samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan. Sumala sa Turil Police Station, 101 ka unit sa mahalong brand sa cellphone ang natangag sa mga kawatan nga mobalor sa sobra 1.8 million pesos o cash nga 24,500 pesos. Walo ang mga suspect nga sakay sa usa ka van base sa kuha sa ubang CCTV sa lugar. Ongoing ang backtracking nila, review sa CCTV footage, o nakigalayan sila usab sa atong mga neighboring stations o provinces nga adunay similar nga incident kay. Wala ray usa ka oras human ang insidente sa Davao City. Sa Barangay Magugpo East sa Tagum City, alas 4:37 sa kadlawon, dihang miabot kining usa ka puti nga van. Sakay di ay niini ang mga kawatan. Gigamitan og tools ang paguba sa kandado, samtang ang usa ka suspect gipalong ang suga. Yano ra nilang nasaka ang roll-up door. Tulusab ka mga suspect ang misulod sa tindahan. Paspas nilang gilimas ang mga gadget. Dayon gawas. Sumala sa Tagum City Police Station, mukabat sa 1.4 million pesos ang kantidad sa gikawat ng mga gadget. Dunasay 44,000 pesos nga kita ang gikawat. Malamang sir, no, nakaban man sila, so organized din sila sir na sir, na grupo. Ang tag-iya sa maong tindahan muhatag og 100,000 pesos nga reward sa kung kinsa man ang makahatag og lehitimong impormasyon labot sa identity ug kung asa man karon ang mga suspect. Muhatag sab og reward ang Tagum City LGU. Karong buntag sir, patawag ta sa ato ang mayor sa Tagum City kay nag-offer siya og 50,000 nga isa to makahatag sa information o makatudlo asa ning mga tawanan ni naay say madawat sir na 50,000 gikan sa Tagum LGU. Gawa sa parehong nakasakay og van ang mga suspect sa managlahing insidente sa pagpanglungkab. Kamatikdan sab ang usa sa mga suspect sa duha ka insidente kay dunay tattoo sa kamot. Sara, ginaimbestigahan na karon sa kapulisan kung samang grupo ba ang miatake sa gadget shop din sa Davao City o sa Tagum City. Sara.
Okay, daghang salamat, Argil Relator. Pagpasaka og kaso batok sa pipila ka personalidad nga posibleng may kalambigitan sa pagkamatay sa duha ka mga student athlete nga sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili, ipasaka na sa DILG ugmang adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dungan sa paglubong kang Rene Baterbonia sa iyang hometown sa Talakugon, Agusan del Sur, adlaw Miyerkules, miatubang sab sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame sa Manila ang University President sa Ateneo de Manila University nga si Father Roberto Yap alang sa ginapahigayong fact-finding investigation nga ginahimo sa otoridad aron matumbok ang tinuod nga hinungdan sa pagkalumos patay ni Rene Baterbonia ug kaubanan niining si Divine Adili niadtong June 8. Sir, baka meron lang kayong statement? Father, maybe just a little more. Pero wag ka naman ganun, sir. Kung makatula ka naman, sir. Excuse me lang po, excuse me. Wala na muhatag pa og pahayag sa media si Father Roberto Yap. Sumalag ang DILG Secretary John Vic Remulla. Halos nahumanan nila ang ginahimong investigasyon ug posibleng ugma adlang Biyernes. Ila nang ipasaka ang kaso batok sa napulo hangtod 15 nga mga personalidad nga nakitaang responsable sa nahitabong trahedya sa Dipakulaw, Aurora. We've interviewed over almost 100 people. Siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon at halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG. Kadaghanan sa mga taga-suporta ug mga kababayan ni Rene umas na ilang bobet sa ilang lugar. Hustisya gihapon ang singgit bisan pa man ug nalubong na kini. Busa pasalig sa kagamhanan sa Agusan del Sur LGU na andam silang mo intervene sa kaso kung magkinahanglan subay sab sa hangyo sa pamilyang Baterbonia. If the parents will be satisfied, well and good. But kung hindi pa rin sila satisfied sa findings based on the result of the autopsy and their probe, it might give the provincial government a reason to step in. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Humana ang nahitabong ngilngig nga pagpamusil sunod sa eskwelahan sa Tacloban City, mas gipakusgan karon sa Police Regional Office 10 ang paghatag og seguridad sa mga tunghaan sa Northern Mindanao. Gani mismo nga police officers nga nakadestino sa mga tunghaan nagaapil na sa mga flag ceremony. Ano ang report ni Cyril Chavez? Human ang mangilngig nga panghitabo sulod sa eskwelahan sa Tacloban City nga mikuha sa kinabuhi sa tulo ka mga estudyante o miresulta sa pagkasamdan sa pipila. Gilayong gimando sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 ang mas hugot nga implementasyon sa ilang balik eskwela program. Nakalatid sa mong programa ang paghatag og seguridad sa mga tunghaan nga sakop sa Northern Mindanao. Apan tungod sa panghitabo, mas gipahugtan kini. Karon aduna nay PNP personnel nga nakadestino sa matag eskwelahan ug sila mismo moapil na sa mga flag ceremony hantod sa ting-uli sa mga estudyante aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Tanang tunghaan bisan katong anaa sa mga bukirong bahin gigahinan og pulis. Pagpalig-on sa ato ang koordinasyon sa atong mga school heads, school management, ang kining paglantaw pod sa ilang mga security measures nga ginapatuman sulod sa eskwelahan. Though it is more on internal management kini siya, but ako nga butang nga makita sa ato ang mga field commanders kung sa pay angayan nga i-enhance no para mas papalig-on ang mga security measures nga ipatuman. Gawa sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan, gipahinumduman sab sa kadagkuan sa Pro-10 ang ilang mga personahe sa saktong paghupot o pagdispose sa ilang mga armas. Kini aron dili masubli ang panghitabo sa Tacloban City kung asa ang gigamit nga pusil sa usa sa mga suspect kay iya sa iyang iyaan nga usa ka pulis. It is not only our police personnel but ang katong mga gun holders, gun owners no nga maapil sila to remind them also sa mga proper handling ni ana. Dili ka na pwede ang maong armas, dili ka na pwede nga makapaingon sa mga unauthorized nga mga individual, labaw na kung kini mga minor de edad. Nanawagan sab sila sa publiko nga ugaling adunay impormasyon sa mga posibleng krimen nga mahitabo sa ilang lugar, dili magduha-duha nga maghatag og impormasyon ngadto kanila. Kauban si Jaybert Pairat,
Cyril Chavez, One Mindanao. Samdan ang 52 anyos nga driver human nahulog sa pangpang ang gimaniho ang truck nga dunay kargang tonelada nga saging sa Davao City. Adi report. Nabalintong na kining truck nga nahulog sa usa ka pampang sa sitio Silang San Miguel sa Barangay Malabog sa Paquibato District, Davao City pasado alas 9 Martes sa buntag. Gumikan sa insidente, nayabo ang 8 ka tonelada nga mga baligyang saging nga gilayong gipanghipos sa mga residente. Apan atul sa hitabo, samdan ang 52 anyos nga lalaking driver niini human makahiagom og daghang samad sa lawas, padayon kining ginapatambalan sa ospital. Matud sa PNP, miagi sa dalan nga dili sementado ang maong truck ug nawalaan og balanse hangtod nga nahulog. However, upon reaching ang nga area, yung right wheel nakaligis o humok bitaw nga soil. As a consequence nga motoy pagkakulap siya o nahulog siya sa mga 20 meters sa kalawmon ang nahulugan. Ginakuhaan pa og pahayag ang biktima. Pahimangno sa PNP sa mga motorista nga gawa sa pagsuta sa kondisyon sa mga sakyanan, i-assess sab ang dalan nga agian aron malikay sa disgrasya. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Pinaagi sa manumano nga paghimo og kanal na ablihan na ang namugna nga Daw Dam o Lake sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ani ang report. Hunyo 8 dihang nagsugod og kahumol ang pipila ka kabalayan sa usa ka bahin sa Barangay San Isidro sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa namugna nga Daw Lake o dam sa lugar. Kinihuman na undang ang normal nga pagdagayday sa tubig sa maong sapa, dihang nababagan og yuta ang koneksyon sa tubig sa sapa, gikan sa duha ka barangay sa lungsod, tungod sa landslide epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Hinuon, sukad nga gisugdan ang manumano nga paghimo og kanal sa mibarang nga yuta niadtong Lunes, pinaagi sa pagtambayayong sa mga personahe sa DPWH, PDRRMO, MDRRMO, BFP, Davao 911, Philippine Army ug ubang government agency ug mga residente, Miyerkules sa hapon. Malampuso nang nakagawas ang tubig sa normal niining agianan. Butang nga gikalipay sa mga apektadong residente nga magkapinduha ka semana na nga nag-antos. Nakausap po din yung kapitan ng Barangay San Isidro kung saan yung dam. Mabilis daw yung paghupa ng tubig, no? Nabawasan yung tubig kasi yung mga bahay na natakpan na ng water, ngayon nakikita na daw yung bubong ng mga bahay. Padayon ang assessment sa otoridad sa danyos nga epekto sa namugna nga Daw Dam sa lugar. Sara Hilomen Velasco. One Mindanao. Arestado ang usa ka pulis human ng hasi gamit ang iyang pusil. Gilayong girespondehan sa kapulisan ang report nga usa ka pulis ang nagapanghasi sa mga tao gamit ang iyang pusil sa usa ka subdivision sa Barangay Kabantian sa Davao City niadtong Lunes sa gabii. Lango matud pa kini sa ilim ng makahubog. Na-assign siya sa Regional Personal Security Unit 11. Sumala sa Davao City Police Office, istriktong ginapatuman ang zero tolerance policy sa bisan unsang misconduct o lawlessness sa mga sakop sa kapulisan. Grave threat ang gipasaka nga kaso batok sa maong pulis nga wala pay pahayag. Bibisita karong adlaw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga probinsya sa Sultan Kudarat ug South Cotabato aron pangunahan ang nagkaniyang proyekto sa gobyerno sa maong mga probinsya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, giablihan na ang Antong Dam sa Sultan Kudarat nga gilaumang makahatag og supply sa tubig o patubig sa kapin 1,500 nga ektarya nga umahan sa Sultan Kudarat. Atong sayron. Si Abdul Muhaymen Kamsa dugay na nga mag-uma og humay sa lungsod sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Matud niya, importante kaayo ang patubig aron mudaghan ang ilahang ani. Alang sa maayong kita. Tungod ini, dako kaayo ang iyang pasalamat sa pag-abli pag-usab
sa Antong Dam sa Barangay Manili, lungsod sa Lutayan. Napakahalaga po ng irrigation po para sa amin po na magsasaka. Kasi po ma-sustain yung pagsasaka po namin. Yung wala pa po ito? Mahirap po kasi sahod ulan lang po. Ang maong proyekto nga nagkantidad og 1 billion pesos giablihan pag-usab human sa kapin 3 ka tuig nga rehabilitasyon human sa kadaot nga gidala sa bagyong Paeng niadtong 2022. Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. kagarihang buntag ang inaugurasyon niini. Gilauman nga mahatagan og supply sa tubig ang kapin 1,500 hectares nga kaumahan. Diin dunay sobra 300 ka mga maguma ang direktang makapahimulos niini. Mato sa presidente iyang gimanduan nga paspasan ang pagpatukod sa uban pang mga irrigation system sa nasod, labi na nga dunay hulga sa El Nino. Wala po, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na. Kaya napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Dugang paniya, kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Sumala sa National Irrigation Administration, sa Mindanao adunay siyam nga nagparayong pagtrabaho sa dagkong dam o irrigation projects. Mula Region 9 hanggang Caraga, may kabuuang service area na 14,134 hectares at inaasahan pakikinambangan ng 8,792 farmer beneficiaries. Giadtuan sab sa Pangulo ang Coronadal City, South Cotabato. Diin niya ang ipangunahan ang ceremonial turnover sa Social Civic Projects Fund. 40 million pesos kapondo alang sa South Cotabato Province, samtang 96 million pesos alang sa Cotabato Province. Ang mga barangay ug komunidad sa duha ka probinsya ang gilaumang makapahimulos niini. Sara, sa event sa Coronadal City nakigpulong usab no ang Pangulo sa mga presidential scholars ug mga lokal nga leader. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Patay ang usa ka lalaki human na lumos dihang milangoy sa namugna nga daw dam o lake sa Jose Bad Santos sa Davao Occidental. Biktima gituhang lango sa ilinong makahubog. Wala na'y kinabuhi kining usa ka lalaki dihang napalgan sa mga residente gikan sa nahimong daw dam o lake sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental adlaw Miyerkules. Ang biktima hamtong ang pangidaron ug residente sa maong lungsod. Matud ni Mayor Jason John Joyce nga sa pakighinabi niini sa barangay kapitan, ang maong biktima kuyog kuno sa iyang paryente nga nag-inom kilid sa maong namugna nga dam o lake. Apan taud-taod milangoy kuno kini ug wala na mitungha. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Usa ka mananagat nga nagubaan og bangka sa tunga sa Laod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang malampusong na rescue sa mga otoridad. Gilayong naglusad og search and rescue operation ang Coast Guard Substation Jose Abad Santos dihang nakadawat og report labot sa usa ka mananagat nga natanggong sa tunga sa Laod nga sakop sa Barangay Karahayan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakasinati matud pa og engine failure ang bangka niini. Alas 3 Miyerkules sa kadlawon matud pa dihang nilawig ang biktima aron nga mangisda og bandang alas 5 sayo sa buntag dihang nakasinati og aberya ang makina. Hinungdan nga na stranded siya. Luwas siya nga na-rescue ug nakauli na sa ilang balay. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Nagkainit na ang mga eksena sa GMA Prime series nga The Master Cutter ug dunay bagong karakter sa Task Force Firewall. Sumala ni Dingdong Dantes, shocking ang mga musunod nga himuong disguise sa iyang karakter nga si Atoy Padua. Pack daw kana sa multiple levels of excitement. Kagabi subling nagkita si Atoy ug si Audrey played by Max Collins. Human ang ulahin nilang panagkita sa isla. Ang mga maaksyong eksena at matag 8 p.m. sa GMA Prime. Samtang sa Task Force Firewall, mubida na si Kailin Alcantara sa karakter nga si Cali Sandoval. Malambigit ang amahan ni Cali sa online sabong nga hinungdan aron masulod siya sa Team Firewall. Sumala ni Kailin tubong sa serye nga maghatag sabog kaalam sa publiko kalabot sa mga peligrong hatod sa cybercrime.
Masaksihan ang Task Force Firewall weekdays matag 8:50 p.m. o weeknights matag 8:50 p.m. sa GMA Prime. Ginapaspasan na ang pagtapos sa temporary facility sa General Santos Fish Port aron maplastar ang unloading sa mga isda, labi na sa mga export-grade gatuna. Di pa man gumagamit ang market hall human na danyo sa magnitude 7.8 nga linog. Ari report ni John D. Esteban. Ang General Santos City, ilado nga tuna capital of the Philippines. Dini sa ilang Gensan Fishport Complex, doon na sila yung market hall. Diha gina-unload ang mga bagong kuha nga isda. Ug diha pod nagapili ang mga buyer. Pero lagi, tungod sa magnitude 7.8 kalinog ni adtong June 8, apektado ang ilang market hall. Dili pa kini magamit kay naka-red tag. Sa karon nakakordon kini, busa temporaryo lang una sa kilid ang operasyon. Sa Market Hall 1, ginabagsak ang mga ragkong tuna sama sa yellowfin o big eye tuna nga pang-export o para sa mga lokal nga canneries. Dinhi usab ginahimo ang bidding o gina-classify ang kalidad sa isda. Parehas usab ang sitwasyon sa area sa Market Hall alang sa mga gagmay o tunga-tungang gidak-on nga isda o pelagic fish. Mao kini ang hinungdan nga ginalibot pa ang mga isda. Dili medyo apiki manggod kay ang kini manggod area ha. Ludingan ng area man dili man habuanan. Kaya nga na sitwasyon medyo apiki jud sa diri sa moa. Guwapa kayo mong isda niya. Nagabot diha sa pile mainitan siya. Dili man gud init kay maghapon kung mga karito no. Init kay dito kay Lantungan. Dali ra madaot ang isda sa init. Hinoon ginatrabaho na ang conveyor aron didto na lang iagi ang mga isda aron mas mapadali ang transaksyon. Sumala sa Philippine Fisheries Development Authority, ginapaspasan na nila ang pagtrabaho sa temporaryong pasilidad. Ginapaabot pa usab nila ang assessment sa structural engineers aron makahukom kung ipaayo ang daan nga struktura o magpatukod na lang kung bag-o. Gagawa pa ang PFDA ng mas pa na assessment. Siguro mag-hire talaga ng structural engineer kasi yan ang ng OBO pag na-red tag ka. Dapat may structural engineer. Parang pag-aralan talaga yung na namin. From there, saka kami magting kung ano ang kailangan talaga ng structures. So habang ginagawa pa yun, binibilisan din yung mga temporary facilities namin. And mga canopies para maano din yung mga clients because syempre dapat ma-make sure na yung food safety nandyan pa rin, yung mga compliances to nandyan pa rin. Hindi naman pwedeng i-sacrifice yun. Kauban, si Bong Vicencio sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Panahon sa katalagman, mupatigbabaw gayod ang bayanihan natong mga Pilipino. Human ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, ubay-ubay na ka mga grupo o institusyon ang milusad og relief operations aron matabangan ang mga biktima sa linog. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Bisan og apektado sab ang ilang eskwelahan sa linog sa General Santos City. Nitabang gihapon kining usa ka kolehiyo sa syudad ngadto sa mga apektado nilang estudyante ug sa mga residente sa lungsod. Naglusad sila og relief operations sa Barangay South. Daw nahimong sayo nga pagpanghatag og pinaskuhan kini nila sanglit ang giputos sa ilang food packs nga dunay sulod nga bugas o groceries, Christmas themed nga bag. Tataw ang kalipay sa mga nakadawat sa maong tabang, labi na karong libuan ang nawad-an og panginabuhian. Parang Christmas ko talaga, sir, kay naibugas o grocery o nila. Ato sa maong pagpanghatag og ayuda, ang Commission on Higher Education mihatag sabog cash assistance sa napulo ka mga estudyante ubos sa CHED subsidy program. Sigurado po namin na lalo namin pabibilisin ang pag-process ng inyong tertiary education subsidy kasi alam po namin na kailangan ninyo. Walang madelay, lahat mag-aral at matupad ang kanilang pangarap. Pero dito ko lang makita na may pamigay maagang Pasko at bigas sa mga mamamayan natin. Kaya laki po talaga namin pasasalamat dahil bukod sa ayuda, may cash assistance pa na galing sa CHED. So na-receive po namin na scholarship or the TES na nagagaling po sa kanila. Malaking tulong na po ito upang mabot namin aming mga pangarap. Thank you very much po sa blessing. Magang pamasko po ito, sir. Sa Sarangani Province, bugas, hygiene kits, tubig
ug uban pang daily basic needs ang ipaabot nga tabang sa DepEd Sultan Kudarat kauban ang kooperatiba ug asosasyon sa mga magtutudlo alang sa mga teaching ug non-teaching personnel nga apektado sa linog sa Glan District 3. Igo kini alang sa 220 ka mga personahe sa 13 ka mga eskwelahan. Una pa man ang Saglan, nag-relief operation sab sila sa DepEd General Santos. Gawa sa mga empleyado sa DepEd, gihaturan sab nila og hinabang ang mga pamilyang anaa sa evacuation center sa barangay Sapu Padido sa Malapatan, Sarangani Province. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Wala giusab ang petsa sa pagsugod sa trial sa kasong Crimes Against Humanity ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court nga una nang gitakda sa November 30 karong tuiga. Kini ang migula sa gipahigayon nga ikaduhang status conference sa ICC adlaw Martes. Kada adlaw mudagan ang trial hangtod sa judicial recess. Sumala ni Judge Joanna Corner. Hulaton ang report labot sa fitness ni FPRRD aron masuta kung fit to stand trial ang kanhi Pangulo. Dugang ni Judge Corner, walay diskusyon tali sa mga huwes ug mga partido labot sa kaso gawa sa court proceedings. Sumala sa legal counsel ni FPRRD nga si Peter Haynes, dili na kinahanglan og interpreter ang iyang kliyente. Gitakda ang sunod nga status conference sa July 14, September 7, October 13 ug November 2. Public hearing alang sa laraw nga water rate increase sa Cagayan de Oro City Water District on COWD. Gipahigayon na sa mga barangay. Sagad sa mga mitambong uyon sa pag-usbaw sa water rate. Apan nanawagan og mas maayong serbisyo. Ani report ni Cyril Chavez. Sukad Miyerkules, gisugda na sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District ang pagpahigayon og public hearing ngadto sa mga kabarangayan sa syudad alang sa ilang laraw nga water rate increase. Sa unang adlaw, giadtuan sa buhatan ang Barangay Balulang ug Barangay Carmen ug gipasabot sa katawhan ang kasamtangang sitwasyon sa panudlanan ug panginahanglanon kung ano kinahanglan nga magpahamtang og water rate increase ang COWD. Matod sa COWD nga ang ulahing increase nila ni adto pang tuig 2011. Dugang sa ahensya, sagad sa mga konsumanteng mitambong nakasabot sa sitwasyon sa buhatan ug miuyon. Apan, nagpaabot sab sila sa ilang mga mulo ug kasanitian sa serbisyo sa COWD. Kita nato nga valid kayo ang ilahang mga yango ngo wala sila pagsupak sa atong water rate nga gipropose. Ang ilaha lang yung hangyo nga mahatagan sila og 24/7 nga supply sa tubig. Adlong Huwebes, gipahigayon sab ang public hearing sa Barangay 24 Covered Court kung asa gitambungan sa mga konsumante nga gikan sa nagkadaiyang poblasyon barangays. Based on actual experience yun yan ako iwan. Kami, like ako din, okay kayo nga nang-increase. But ako lang sa iba ng aming experience. As of now, after Sindong, before Sindong, diretso kami minom diya sa kanang poser. Pero after Sindong, nanay murag problema. O galing maaprubahan, duha ka tranche ang ipatumang usbaw kung asa ang kasamtangan 21 pesos and 84 centavos per cubic meter, mahimo ng 30 pesos and 58 centavos sa unang tranche o 36 pesos og 70 centavos sa ikaduhang tranche. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patok online ang daw kaugalingong version sa usa ka batang lalaki gikan sa Occidental Mindoro sa mga sikat nga panultihon. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa langit. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang Doon ay panlaban ang mga witty nga tubag sa batang si Loy sa iyang tita nga si Yus Cooper Charina Soberano. Saysay ni Charina, nagamerienda lang sila kaniadto dihang doon ay makita nga video maong gisulian niya ang kahibalo sa iyang pagumangkon. Ang netizens nalingaw sa tubag ni Loy. Ang ilang banter, doon na sobra milyon ka views online.
Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon, serbisyong tinuod lang.